Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Senator Amy O. Mamin, ako PBBM Lagot, Reres Bacan after ng 2028. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. So, hindi po lingid sa inyong kalaman mga kababayan na sinisisi po ni Yusek Castro, no? Yung bollards na ginawa ng dating administrasyon or ginawa nung panahon ng dating administrasyon, no, ni former President Duterte sa aksidente na naganap diyan po sa NAIA mga kababayan. Ito po. Napakaganda po kasi ng sinasabi dito, no? Sabi dito, substandard NAIA bollards pinaiimbestigahan ng palasyo. Wow naman. Okay. What I'm trying to point out here mga kababayan, kasi ang bilis-bilis po nilang magpaimbestiga, no? Ang bilis nilang magdesisyon na imbestigahan agad yung bollards instead of the driver, no? Sino bang may mga kasalanan, di ba? Yung driver o yung bollards? At eto pa, mga karibin natin. Sabi po dito sa isang post, mabuti pa ang bollards sa NAIA, Terminal 1. May investigasyon pero ang 5,500 flood control project, kaya parang wala lang. Oo nga no, hindi natin naisip yun mga kabayan. Ngayon, alam na po natin. Bakit ganun? Mas mahalaga pa ba ang, everything is important, di ba? Siyempre, mahalaga rin yan. Pero, dapat naman siguro kayong maging fair, di ba? Kung iimbestigahan nyo yung bollards na yan, na ginawa ng dating panahon, na ginawa nung panahon ng dating administrasyon, why not investigate also the 5,500 flood control projects, no? Na ipinagmalaki ng ating presidenteng Bongbong Marcos Jr. nung nakaraang SONA niya. Di ba? Kumusta naman na Atty. Claire Castro? Di ba? Dapat itanong to sa kanya eh. Ma'am, di ba pinaimbestigahan niyo po yung bollards dyan sa NAIA? Bakit hindi niyo paimbestigahan rin yung 5,000 flood control project na tapos na ayon po sa ating Pangulo? Di ba? Alam ko na po ang isasagot ni Castro, mga kababayan. Nasa news na po yan. Pwede po kayong mag-refer sa news. Nako po. Di ba? Ganun lang ang mga sagutan kapag walang maisagot mga kababayan. Well anyway, gusto ko lang i-share yan mga karibin natin kasi napakaganda po ng point niya dito. No? Inimbestigahan nila yung bollards, why not investigate the 5,500 flood control project? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito po mga kababayan, sunod po natin ipapakita. Ito po yung sinasabi nating Senator Amy O. Mamin. Ito po ang inamin ni Senator Amy Marcos. Sabi po, it's very clear that the approval ratings of the administration are very bad. Napakababa, sabi niya, dahil sa apelyido ko, Marcos rin ako eh. Damay-damay na talaga to. O yan, umamin na po si Senator Amy Marcos, mga kababayan, na nadadamay. Siya dahil siya po ay isang Marcos din, pero iba naman ang kanyang pananaw in terms of politics. Ito pong balita mula sa balita 12 hours ago mga kababayan, itinuro ni Senator Amy Marcos ang mababang approval ratings ng kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang dahilan ng pagbulusok o pagbaba niya sa senatorial survey. Nako po. Damay pala si Senator Amy Marcos sa ginagawa ng kanyang kapatid. Siyempre, ano yan Marcos yan Once you are a Marcos, kung si
FLM nga, di ba? Si Francis Leo Marcos, nadadamay rin daw siya. Yung pangalan niya parang hindi niya na gusto eh, no? Or dala-dala niya yung pangalang Marcos, mga kababayan. So, pag Marcos ka talaga, it's either you are a public figure or a political figure. May may impact talaga pag Marcos ka, mga kababayan, no? Sa panahon natin ngayon. All right. Ito pa mga karibyo natin, pasadahan din po natin ito. Ito naman po yung sinasabi natin sa thumbnail natin na PBBM lagot re-resbakan after ang 2028. Dahil po dito mga karibyo natin, sabi po dito sa news ng JMNetwork.com, Vic Rodriguez, Marcos immune from suit only until 2028. Baka may plano Pag nanalo po, yan mga kababayan, pag nanalo at mukhang mananalo naman, si Atty. Vic Rodriguez mukhang may plano pong resbakan ang kanyang dating kaibigan na si President Bongbong Marcos Jr. Yung pagiging immune daw nito sa mga kaso or suit, mga kababayan. Antayin na lang natin, no? Until 2028. Ito pang balita mula po sa JME News 5 hours ago. Senatorial candidate Vic Rodriguez on Wednesday said that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. could be held accountable after his term for the arrest of his predecessor, former President Rodrigo Duterte. Rodriguez, who previously served as Marcos Executive Secretary, Executive Secretary, and Chief of Staff during the 2022 elections, said that this will be based on the result of the investigation of the Office of the Ombudsman regarding the high-ranking government officials who helped facilitate Duterte's arrest. Yan mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? No? Mukhang malayo pa man pero gusto ko nang maging masaya. Malayo pa man ang 2028 pero gusto ko nang maging masaya. Bakit? Eto, may nagpaplano na po mga kababayan, no, na rumesback after ng kanilang termino. Yan yung sinasabi mga kabarbi natin, no, na hindi lahat ng oras ay pumapabor sa inyo, no. May oras din ng paghuhukom, no. May oras ng pagtutuos. At antay-antayin lang po natin at habang inaantay po natin ay maging vigilant po tayo, no, sa mga information na inalalabas ng mainstream media and social media. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa gustong mangyari, no, ni Atty. Vic Rodriguez. Yan, okay? Alright, ito pasadahan din po natin ang balitang ito mga karibyo natin. Ito naman po yung about kay Secretary Boying Rimulya and Representative Paulo Duterte, no? Sa 1PH po, sabi po dito, 14 hours ago, tiniyak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na walang manghihimasok mula sa kanyang tanggapan sa inihaing kaso laban kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. I was told about it, sabi niya. We will look into it. We will let the prosecutor handle it. Di ako magdidictate sa gagawin. Take note, di ako magdidictate sa gagawin. Okay? Very transparent ang process dito. Ito lang. Ito lang mga kababayan. Kung very, very transparent ang naging ang proseso dyan. I-example na lang natin yung anak mo. Nung nahulihan, di ba? Naging transparent ba kayo? Hindi ba kayo nakialam? Tanong lang mga kababayan, di ba? Kasi ang bilis-bilis po ng judgment. Doon po sa anak ni SOG Boying Rimulya, no? Ang bilis-bilis po, makalaya. Ang tanong, hindi ka po ba nakialam doon? At bakit ngayon sa panahon ni Duterte naman, ang nalalagay sa alanganin, nagsasalita ka ng mga ganitong bagay na hindi kami manghihimasok? You are just telling us that, oops, ako nang bahala dito, no? Parang nire-reverse psychology mo lang kami, di ba?
Pag sinabi mo, paras kayo ng Pangulo, pag sinabi nyo hindi ako makikialam dyan, no? Natutuluyan eh. For example, kay Vice President Sara Duterte, sinabi na hindi ako makikialam sa impeachment. Kay former President Duterte, hindi makikialam ang gobyerno sa ICC, no? Hindi makikipag-cooperate. Pero ayun, nagiging yung resulta, no? Against doon sa sinasabi nyo. At dito naman po, no? Di ako magdidictate sa gagawin. So meaning mga kababayan, eto, opinion ko lang bilang isang mamamayang Pilipino. Di ako magdidictate in reverse psychology. Ibig sabihin yan, let me handle this. Di ba? Yun lang yun eh. Very transparent. Sa anak mo ba? Hindi nga namin alam kung bakit nakalaya agad yung anak mo eh. Di ba? Anyway, baka hindi ko lang nabasa yung balita. Pero, ewan ko lang kayo mga kababayan, nabasa nyo ba yung dahilan kung bakit nakalaya agad yung anak ni Soji Boying Rimulya? Diba? Where is the transparency? Magaling lang kayo sa Duterte. Pero sa mga sarili ninyong mga, diba, alipores ninyo, iba po yung galawan. Alright? Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga karibin natin. At ito, pasadahan din po natin ang balitang ito. Again, mula sa politiko, Soji Boying Rimulya pa rin. Why the haste? Sabi niya, why the haste? Bakit daw nagmamadali? Yan Rimulya calls ombudsman complained on public publicity stunt for election. Bakit daw masyadong nakikialam, ano? Yung ombudsman. Bakit? Trabaho ng ombudsman yun eh. DOJ and ombudsman is a separate institution. So wag mong pakialaman dahil hindi ka naman pinakikialaman ng ombudsman. Let the ombudsman do their work, di ba? Their job. Kayo rin dyan sa inyo, di ba? Inano lang kayo, binigyan lang kayo ng order na mag-submit ng counter affidavit, di ba? Ganyan na agad ang impression ninyo sa ombudsman. Hindi po nagmamadali ang ombudsman, mga kaba. Or hindi inaapura, di ba? Bakit nag-aapura ang ombudsman? Meron kayong grounds, no? To para kayo ay filean ng complaint, di ba? Politiko. 10 hours ago, sabi po dito, Department of Justice, DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya on Wednesday expressed belief that the complaint filed before the Office of the Ombudsman against him and other officials was a publicity stunt for the election. Talaga? Ano naman ang makukuha ng ombudsman kung sinasabi mong publicity for the election? Kumakandidato ba ang ombudsman sa election para sabihin mo yan? Di ba? Hindi naman, di ba? Baka Duterte na naman ang inyong gusto nyong i-pinpoint dito. Di ba? Baka Duterte na naman po ang gusto nyo. Ito, opinion lang kasi yun po ang lumalabas sa iba. Di ba? Na Duterte po ang sinisisi nila. Why, si Gwin, so tama si Governor Gwin Garcia, di ba? Sabi niya, Duterte ang may pakana kung bakit sila tinitira ngayon ng ombudsman, di ba? Baka ganun din ang iniisip mo is Soji Boying Rimulya na kaya kayo na-filean ng case because of Duterte. Duterte naman talagang dahilan kung bakit, mga kababayan, sapagkat kayo ang umaresto. Grupo nyo ang umaresto kay former President Duterte. Talagang Duterte talaga ang dahilan dyan, no? Publicity stunt for election? I don't think so. Kayo mga kababayan, naisip nyo ba yan? Na yung ginagawa ngayon ng ombudsman is just for publicity for election, mga karibin natin? I don't think so kasi wala naman sigurong tumatakbong taga-ombudsman na tumatakbo ngayon, di ba? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan sa sinasabi ni Soji Boying Rimulya? I-comment nyo na lang po mga kababayan. At ito, last po natin pag-uusapan at i-play na po natin ang video. Ito naman, si Gadon. Pasadahan din natin si Gadon. Paminsan-minsan lang magsalita. Ito po, sabi po ni Gadon, mga kababayan, bilang fiscalizer, iboboto ko rin si Bam Aquino at Kiko Pangilinan
Dahil sila naman ay matalino at malawak na rin ang eksperyensya sa panunungkulan sa publiko at gobyerno. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Nako po. Noong mga panahon pa ni Pangulong Duterte, mga kababayan, halos po balatan ni Gadon ng buhay ang mga dilawan, di ba? Dahil sa pagmamahal niya sa Marcos din, di ba? Naalala ko nga yung NAIA. Binanatan niya yan ng binanatan NAIA. At saka yung mga dilawan. Pero bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin at si Gadon po ay kumakampi na sa mga dilawan? Nagbago na bang isip na Gadon? Nagbago na ba ang buhay ni Gadon? Ano na ba ngayon si Gadon? Gadon pa rin yan pero disbar nga lang. Ano bang tamang term? Disbarred attorney Larry Gadon, di ba? Pero wag na tawaging attorney ito, mga kabayan. Sa palagay nyo, may boto bang makukuha, si Bam Aquino and Kiko Pangilinan by endorsed, by endorsing, of Gadon, mga kabayan? By endorsed by Gadon, yan, Sa palagay ko, baka kumonti pa ng kumonti ang kanilang makukuhang boto dahil po kay Gadon. Grabe naman, magpapa-endorse ka lang. Dito pa talaga kay Gadon. Matapos mong mura-murahin ang mga dilawan dati, ngayon kain-tai ka na, Gadon, di ba? Yun naman talaga ang totoo Alright. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilitin yung pagpapabango ng iyong pangalan sa publiko ay talagang lalabas at lalabas ang tunay ng mga baho ninyo. Unti-unti na lumiliwanag kadiliman at talagang katotohanan na ang wawasak ng iyong kasinungalingan. Pilit nyo mang siraan ang Vice Presidente, hindi nyo pa rin maikakaila na kahit walang budget ang kanyang opisina ay sobrang dami pa rin mga tao ang kanilang natutulungan. It's payback time. Nagawa nyo mang siraan si Vice President Sara Duterte, huwag kayong mag-alala dahil taong bayan na sa inyo ay huhusga. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos na naging viral ang isang video kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan ni Vice President Sara ang isa sa very controversial congressman ngayon na walang iba kundi si Congressman Joel Chua, kung saan ay kanya itong na real talk na nakalimutan daw di mo ni Joel Chua na walang silbi ang kanyang paninira sa Vice Presidente dahil hindi naman daw ito kandidato sa 2025 midterm election. Wala daw di mo mawawala sa kanya pero ang nasabing kongresista ay kandidato ngayong darating na halalan at dahil sa kanyang ginawang panggigipit sa Vice Presidente ay ang tao na mismo ang huhusga kung sino ang kailang dapat na suporta at iboboto sa darating na 2025 midterm election. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, Congressman Joel Chua tostado sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news na umani ng samot-saring komento at reaksyon sa mundo ng social media matapos nga di mo kumalat ang video kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na real talk ni Vice President Sara Duterte si Joel Chua sa kanyang mismong baluarte. Banat pa ng Vice Presidente ay mukhang nakalimutan daw di umano ni Joel Chua na walang silbi ang kanilang ginawang paninira at panggigipit sa Vice Presidente dahil hindi naman daw ito kandidato sa paparating na halalan. Ngunit ang hindi na paghandaan ng mga kongresista ay malaking epekto ito sa kanilang pagtakbong muli sa darating sa 2025 midterm election. Tama, mga kaubayan, malaki po talaga ang maging epekto ng kanilang paninira kay Vice President Sara Duterte. Unang-una, si Vice President Sara Duterte po ang pinaka mataas na trasa na approval ratings na naitala sa kasaysayan, mga kababayan. Tapos sisiraan nyo.
Where is the logic, mga kabayan? Nasaan po ang tamang logic dyan, no? Sisiraan nyo yung pinakamataas na trust and approval ratings. Parang kinalaban nyo na rin yung taong bayan, no? Parang yung sinisiraan nyo ang taong bayan na rin. Kasi taong bayan po ang nagbigay ng trust and approval ratings na napakataas. Kaya ngayon, Chua, no? Dapat kasi niisip nyo muna eh. Hindi pera-pera lang. Ito, opinion lang naman, baka may involved na pera. Kung wala naman, pasensya na. Diba? Pero sa palagay nyo, mga kaubayan, yung mga, ito, real talk lang po, yung paninira ba ng mga congressman, yung mga investigasyon ba ng mga congressman, ay may halong ganyan? May ganyan ba siguro na, di ba? Nakakatanggap sa sila ng ganyan habang sila po ay naninira kay Vice President Sara Duterte. Kasi napaka-imposibleng most trusted, most approved yung mga ginagawa niya, tapos sisiraan mo. Where is the logic dyan, mga kababayan? Anyway, hayaan na po natin sila, mga kababayan. Total, I think hindi naman sila mananalo ngayong eleksyon. Hope so, no, para maging matuwid na, maging maayos na po ang ating bansa, mga kababayan. Alright, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, mga karabin natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang